Kinover na to ng lahat ng mga vloggers, political vloggers sa Pilipinas. Pati ng mga hindi political vloggers, so mga sumisingit-singit lang sa current events every now and then. Kinover na to. So I'm pretty sure alam nyo ng lahat na merong attempt na arestuhin si Kibuloc. I say attempt because hindi siya nakuha. So kaya I say attempt. Hindi siya na hindi success eh. Walang success. It's a fail. And ang pinapalabas ngayon nitong SMNI, nitong SM Maniac na mga tao ni Kibuloc. Ang itsura yan, no? Demonyo eh. Ang itsura yan, no? Biktima daw sila ng violation ng karapatang pantao. Magandang gabi, Lalay. Nagtagumpay ba ang mga pulis sa pagsisilbi ng warrant of arrest? June 3 ari-arian ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy ang pinasok ng mga otoridad at kaninang madaling araw. Pero hanggang sa ngayon ay bigo pa rin silang mahanap ang religious leader at 5 pang kapwa niya akusado. Sabay-sabay na nagsilbi ng warrant of arrest ang mga otoridad kaninang madaling araw sa mga properties ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. 3:00 ng umaga, mahigit 100 tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group, Special Action Force at Civil Disturbance Management Unit na naka-full battle gear at may sulang sasabak sa giyera ang naka-standby sa labas ng KOJC compound sa Buhangin District. Nakabantay naman sa mismong gate ng KOJC compound ang mga taga-suporta ni Kibuloy kaya hindi agad nakapasok ang mga otoridad. Take note ha. Take note. 3:00 ng madaling araw. Nakapwesto na yung mga supporters ni Kib. Take note. Which now, mga kotsero, tells all of us. Kasi yung sabi ng abogado ni Kibuloc, si Torion, Attorney Torion, sabi niya nagulat daw sila eh. Nagulat? Pero nakapwesto na kayo sa labas? Mukhang organized na sila eh. Organized na sila oh. 3:00 na madaling araw. So, it tells me, at least on my end, it tells me na pinaghandaan na sila. Pinaghandaan na sila. Organize na sila eh. At take note ha, mga kotsero. Tatlong properties ang pinuntahan. 3 known locations ang pinuntahan ng PNP. Sabay-sabay. Sabay-sabay ha. Sabay-sabay. Lahat yon may nakapwesto na. Meron silang ahas dyan sa loob ng PNP. Meron silang ahas dyan sa PNP. Lahat. 3 yun eh. Sa Kingdom, ito sa Kingdom pala, ay sa Kingdom, ayan, sa Kingdom. Doon sa Glory Hole Mountain, tsaka may pang isa. Alimutan ko lang kung saan yung isa. As usual, tayo ay magsashoutout sa mga ibigan natin sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede kayong magpadala sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo yung bank account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, ayan sa baba, ayan Coach Jarrett, ay makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit, kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Kaya nakapag-organize sila agad. Imagine, 3:00 na madaling araw. Meron pa nga ako narinig kanina, sabi nung attorney, panoorin nga natin, baka nabanggit dito eh. Properties ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. 3:00 ng umaga, mahigit 100 tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group, Special Action Force at Civil Disturbance Management Unit na naka-full battle gear at may sulang sasabak sa giyera ang naka-standby sa labas ng KOJC compound sa Buhangin District.
Nakabantay naman sa mismong gate ng KOJC compound ang mga taga-suporta ni Kibuloy kaya hindi agad nakapasok ang mga otoridad. Gamit ang fire truck na nasa likod ng gate, sinabuyan ng tubig ang mga staff para hindi makalapit at umakyat gamit ang hagdanan. See? Organize sila, mga kotsero. This is not an accident. Which also tells me, mga kotsero, di ba ngayon lang nagkaroon ng ganitong klaseng operation? Simula nung lumabas yung warrant of arrest ni Digong. Ano yan, Digong? Sana. Anyway. Simula nung lumabas yung warrant of arrest ni Kibulok, ngayon lang nagkaroon ng ganitong operation, di ba? Ngayon lang nagkaroon ng ganitong klaseng operation simula nung tinanggal yung dating hepe. At tinanggal yung mga yung kasangkot sa war on drugs. What does that mean? It means, mga kotsero, nung una, baka hindi talaga tinrabaho ng Davao City Police Office yung warrant of arrest. So ako, I am under that assumption na hindi na tinrabaho. Hindi na tinrabaho. So, ngayon, na tinatrabaho na, baka ang problema naman nila ngayon, merong leak from the inside. Kasi alam niyo, mga kotsero, mahirap mag-organize ang tao, Mahirap mag-organize ang tao. Hindi ako magtataka kung itong mga tao na to, sila rin yung mga nasa rally. Anyway, may problema sila sa loob ng PNP. Kaya nagkaroon ng face-off o tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Imagine mga pulis yun. Part lang po ito ng procedures natin in serving warrants of arrest. Tanging si KOJC Legal Counsel na si Attorney Israelito Torion lamang ang tumanggap ng kanilang warrant. Pinuntahan din ng PNP ang premises ng buong Jose Maria College Foundation. Persahan ding pinasok ng CIDG ang KOJC compound sa Glory Mountain at Prayer Mountain. Makikita pa sa CCTV footage ang persahang pagwasak sa yero na gate. Pagpasok ng mga pulis, agad silang pinigil ng mga tao kaya sumiklab ang tensyon. 5 individual naman ang tinalian ng cable tie matapos magtangkang manlaban umano sa mga otoridad. Sa labas naman ng KOJC compound sa Malungon, Sarangani, ilang mga armadong pulis ang nakabantay. Ayon kay Piero 11 spokesperson Major Catherine De La Rey, maaaring magsampa ng reklamo ang mga nasaktan ng pulis. If totoo yung nangyari, the complainant can file a complaint and file a case kung kailangan. Sasagutin naman yan ng PNP. Iniisip din natin baka mag-resist yung mga supporters and followers. Nakita naman yung kanina na nandun na sila naka-standby for any eventualities. Ayon naman kay Attorney Torion, ang legal counsel ng KOJC, isa umanong paglabag sa batas ang ginawang pagkalughog at pagpasok ng mga pulis dahil wala silang naipakitang search warrant kundi warrant of arrest lamang. Dapat anya mapayapa ang ginagawang pamamaraan ng pulis para hanapin si Kibuloy. Umakyat yung mga ibang mga pulis, mga 3:30 in the morning, 4 o'clock, ganun, na nag-attend kaya nagulantang yung mga members. Yeah. Ko, Nagulantang daw yung mga members sabi. Nagulantang daw Yan ba mukha na nagulantang? I mean, seriously, ito ba itsura ng nagulantang? Ayan, very, very organized kayo. Palibasa, mga kulto kayo Yan ba mukha na nagulantang? Parang hindi naman. Parang feeling kong nagulat pa nga yung mga pulis Uy, may tao na dito. Uy, may rally. Hindi yan mukhang nagulantang, guys. Yan, itsurang yan. No. That's organized. dito at may nasaktan pang 2. Hindi talaga po pwede sana na magpasok ka sa lugar. Buti sana kung nakita mo yung tao at pumasok siya doon sa lugar. Plano ng kampo ni Hot Kibuloy pursuit. na mag-file ng blotter sa pulis dahil sa Yung sinasabi ni Attorney Torion doon, hot pursuit. Ibig sabihin, nakita niya, let's say, may hihuhulihin, nakita niya, tumatakbo, pumasok sa bahay niya. Pwede yon, hot pursuit ang tawag doon.
ginagawang panghihimasok sa kanilang ari-arian na walang sapat na basihan. Si Kibuloy at 5 iba pa ay nahaharap sa kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking. Sa ginagawang paghahanap ng mga pulis kanina, wala pa rin Kibuloy na nakita. Patuloy pa rin magsisilbi ng warrant of arrest ang PNP hanggat hindi pa nadadakip si Kibuloy. Mas sinigpitan na rin ngayon ang checkpoints sa lungsod. June, nananawagan naman si PNP Public Information Chief Police Colonel Jean Fajardo sa mga taga-suporta ni Kibuloy na isuko na siya sa mga otoridad at pati na ang 5 kapwa niya akusado at harapin ang kanilang kinakarap na kaso ng sexual abuse at child abuse. June. Di ba, Lalaine, itong sinasabi mong warrant of arrest, anong korte ba ang nag-aproba nito? O Davao City yata yan O nag-aproba? June, itong case kasi na kinakarap ni Kibuloy, una itong inisyo ng Regional Trial Court dito sa Davao City pero nilipat ito sa Pasig City. Kaya itong sinerve nila na warrant of arrest ngayon ay mula ito dyan sa Pasig City, June. Di ba, ang panawagan sabi mo ng PNP, isuko na ng mga miyembro ni Apollo Kibuloy, si Ginoong Kibuloy. Siyempre, dati nang nagsalita si Apollo Kibuloy na hindi siya susuko, di ba? At papaano ngayon na magiging sitwasyon diyan, Lalaine, diyan sa mismong compound ng Kingdom of Jesus Christ at pag dumating uli yung mga pulis, Lalaine? June, itong hapon, mga bandang alas 5 nitong hapon ay merong mga tauhan o mga taga-suporta ni Kibuloy na nakabantay dyan. Ayon sa kanila, ay patuloy silang magbabantay in case na muling bumalik itong mga tauhan ng CIDG, CIDM at itong mga SAP. Ayon naman kasi sa Pier 11, hanggat hindi pa nila nakikita itong si Kibuloy at 5 pang kapwa niya akusado, ay patuloy nilang isisilbi ang warrant of arrest. So, yung nakikita natin ngayon sa footage na pinagkatiwala sa atin ng SMNA News na winasak yung yero na gate, yung ba ay sinasabi ba ng mga pulis, nakapaloob din ba yun doon sa bit-bit nilang warrant? Yun, doon specifically, ang sabi nga ni Attorney Sadie Tuturion, itong legal counsel ng KOJC ay wala silang search warrant. Kasi search warrant dapat ang kailangan nila para sila maghalugpog doon sa mga ari-arian ni Kibuloy. Pero ayon naman kasi sa pulis, ay maaari silang maghanap sa mga ari-arian ni Kibuloy kung mayroon silang impormasyon o batayan na posibleng nandun sa loob ng kanyang mga compound itong si Kibuloy. So hindi na kailangan ng batas para pasukin ng mga pulis or any obstruction man dyan na maaaring mag-arise, ay maaari pa rin nilang pasukin itong compound ng KOJC. Lalaine, gaano naman katotoo na Biyernes pa lang, usap-usapan na sa Davao City na meron nang nag-aabang na bata-batalyong SAP troopers para nga dakpin si Ginoong Apollo Kibuloy. Ibig sabihin nun na alam na kaagad na merong mangyayaring ganyan. At siyempre, ikaw man ang akusado, ikaw man ang hinahanap ng batas, hindi ka basta, lalo na si Ginoong Apollo Kibuloy, nagsabi na siya na hindi siya magpapahuli o magpapadakip. Tama ka dyan, June. That's posible yan. No? Kasi nga kagabi alas 3 ng madaling araw nandun yung mga pulis tapos yung mga supporters niya ay mayroong mga plaka na just... So Friday pa lang, alam na ng mga tao. Imagine. Biyernes pa lang, alam na ng mga tao na maaaresto yung si Kibuloy. And that's... The information is supposed to be confidential. Justice for Kibuloy. So, big possibility na alam nila na pupunta yung mga pulis. So, meron silang intel from police na susugod itong mga otoridad sa kanilang compound dyan. At ayon naman kasi sa PRO 11, itong mga staff naman daw na pinadala dito sa Davao ay regular nilang assignment dito. At pinadala sila. Pero may napabalita dito tayo, June, na nitong weekend ay mayroon ng inihanda ng mga CDM, itong PRO 11 nga dyan nga ipapadala dito sa mga ari-arian ni Kibuloy para hulihin at hanapin si Kibuloy at 5 iba pa na kapwa niya akusado. Lalaine, meron na bang hakbang na gagawin ng kampo ni Ginoong Kibuloy doon sa mga pulis na sinasabing wala namang search warrant na
sumira doon sa bakod, doon sa isang property ni Ginoong Kibuloy? Ayon kay Attorney Israelito Turion, itong legal counsel ni Kibuloy at iba pang kapwa niya akusado, yung mga ebidensya, yung mga pictures at videos na nakuha kanina nila itong madaling araw hanggang 6 or 7 a.m. ay iipunin nila. Ito yung gagamitin nila para mag-file ng blatter sa police. Pero i-confirm pa natin yun kung nahabol nila yung pag-file ng blatter before magabi dito sa PNP. Kasi ayon kay Attorney Turion, labag ito sa batas dahil wala silang naipakita na search warrant. Alright, maraming salamat. Lalaine Moreno, nag-uulat na live mula sa... Yun. And yan yung narrative na palaging kinukwento. Yan ang sinasabi ni pangalan nito? Ni Harry Roque. Pakinggan natin sandali. Kakaiba po talaga ito kasi alam niyo po, kung ang gusto nila ay i-search yung premises, dapat kumuha sila na hiwalay na valid search warrant. Oo. See? Ang laging sinasabi is i-search yung premises. Pero yun ba talaga ang intent? Do they really want to search the premises? Mamaya natin pag-usapan. Hindi po sapat na meron kang arrest warrant tapos gagawin mong dahilan para mag-search, no? Wala pong ganon. Meron lang po is yung incidental arrest pursuant to a lawful search warrant. Pero ang gusto po nila talaga ay halukayin ng kada sulok ng kingdom, meron pong requirement yan na dapat merong hiwalay na search warrant. Dahil ang arrest warrant lang naman ay mandato sa kapulisan na arestuhin ang isang tao. So napakalaking paglabag din po ito sa karapatan ng kingdom, lahat po ng mga nanampalataya sa kingdom, dahil ito po ay labag doon sa sinasabi ng ating saligang batas, sa ating Bill of Rights, no? Na ang taong bayan ay mayroong karapatan to be secure in their places, no? Papers and persons, no? So napakasagrado po nung yung pamamahay at lalo pong masagrado ang lugar para kung saan nagsasamba ang mga nananampalataya, no? Yan yung sinasabi ni Attorney Harry Roque. Meron pa, syempre si Attorney Torion din, syempre meron siyang airtime. Hindi pwedeng wala. Siya yung legal counsel pakinggan natin. To put that in proper context po, yung sinira ang gate, doon yun sa Glory Mountain. Mas malala po doon na Sir Harry. Kasi doon sa Glory Mountain, sinira ang gate at may mga pinusasan pa na mga 3 members natin o 5 members natin pinusasan. Ang justification daw ay may dala silang mga bolo. May dalang itak. Bolo, siyempre bukid yun, Glory Mountain yun. Nasa dulo yun ng Tamayong Kalinan. Mga farmers yun, pupasok ka, fully armed. Tapos naka full battle gear ka, may mga armalites ka, and then papasok ka doon sa loob na magulantang yung mga members. Anong unang kukunin? Nagulantang daw, nagulantang. Diba yung itak? Ready na kayo dyan . So, yun ang dahilan na dinakip sila. At sinira pa ang gate. Siguro medyo may overkill ata doon at medyo hindi tama talaga pursuant to the rules. Ayun ang sinasabi nila. Okay. I think we have to understand the difference muna. Intindi mo natin ano ba yung pagkakaiba ng search sa arrest warrant. Okay. Punta muna natin yung sa arrest warrant. Ayan. An arrest warrant to mga kotsero. Arrest warrant is a legal document issued by a judge or magistrate. Walang pwedeng mag-issue niyan. Judge lang ang pwede mag-issue ng warrant of arrest. That authorizes law enforcement to take an individual to custody. So, ibig sabihin, ang warrant of arrest ay isang dokumento na it's a legal document, number 1. May mga requirements ka dito. Number 1, supposed to be legal document. How is it legal? If it is issued by a judge or magistrate. That, number 3, authorizes the law enforcement to take an individual into custody. Sabihin, dadakpin ka. Kukunin ka. Okay. So, in the Philippines, nakasulat din dito, dapat merong probable cause. Ano yung probable cause? Na lagi natin nasasabi yan. Dapat, ang probable cause ay mga pieces of evidence na kapag tinignan ng isang tao na merong a prudent individual
makikitaan niya ng tawag dito. Makikitaan niya ng paglabag. Nisip ko yung tamang term eh. Yun na lang, paglabag. Paglabag sa karapatan ba? So yun. So yun ang probable cause. Determined personally by the judge. So si judge ang magsasabi kung mayroong probable cause or wala. After examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses. So yun. So ibig sabihin, si judge maglalabas lang siya ng warrant usually kapag napag-aralan na ng fiscal. Kasi si fiscal nakuha na yung parte ng complainant, nakuha na rin yung parte ng respondent or ng defendant. So kapag nakitaan na yun ni fiscal, papasa niya yan kay judge, tapos si judge naman babasahin yung parehong dokumento, and then from there saka siya maglalabas ng warrant. Kung nakita niya base sa kanyang pag-aaral na hindi dapat mag-issue, hindi siya mag-i-issue, di-dismiss niya yung kaso. Kapag nakitaan niya ng probable cause, ayun, warrant, labas ang warrant. So yun yung ang warrant of arrest, mga kotsero, simply put, ay isang legal na dokumento na nagsasabi na pwede kang dakpin ng kapulisan. Yun lang yun. It's, ang target niya ay yung individual, yung tao na gumawa ng alleged crime. Okay. Ngayon, ano naman ang sa search? Ay, saan yung sa search warrant ko? Search warrant. Yan. Ito naman yung search warrant. A search warrant naman, mga kotsero, is an order in writing issued in the name of the people of the Philippine Islands, people of the Philippines, signed by a judge, ganun din, so kailangan pirmahan ng judge, or a justice of the peace, and directed to a peace officer, yung ating kapulisan, commanding him to search for personal property and bring it before the court. So ano po yung pagkakaiba ng search warrant sa arrest warrant? Ang arrest warrant, ang target doon tao. Ang search warrant, target doon bagay. Ayun, nakasulat to. Search for personal property and bring it before the court. Ang tanong, ano ho ba yung hawak ng kapulisan? Ang hawak po ng kapulisan ay arrest warrant. Ibig sabihin, pupunta sa personal or real property ng target na aarestuhin. Yan. Yung kay Pacquiao, ano siya? Arrest warrant. Kasi nga, mga kotsero, the warrant is for the arrest of an individual. It is to take an individual to custody ng ating kapulisan. Tao ang target. Ngayon, pumasok ang kapulisan sa loob ng property. Sa property ni Kibuloy. Ano ba ang kanilang hinahanap? Personal property? Mga gamit? O individual? Tao. Di ba tao? Si Kibulok? Yun ang pagkakaiba. Kaya po kung napapansin nyo, mga kotsero, ang hinahype nila, search warrant, search warrant, search warrant. Pero hindi po yun ang tinitignan. Ang hahanapin, nagpunta po doon ang ating kapulisan para kunin, hanapin, hindi ang gamit ni Kibuloy, kung hindi, si Kibuloy mismo. Kaya po arrest warrant. Ngayon, sinasabi po nila, bawal pumasok kasi walang search warrant. May mali po sila doon. Bakit? Kasi po sa atin pong rules of court, actually ito, rules of court. Rule 113 section 11. Ito nakasulat. Section 11 ng Rule 113 ng Rules of Criminal Procedure. Nakasulat, right of officer to break into building or enclosure. So, ibig sabihin, mga kotsero, kapag ang aarestuhin nila ay nasa loob ng isang building or enclosure, or nasa enclosure, naka-gate, gated location, anong gagawin ng pulis? Pwede ba siyang umaresto?
The answer is yes. Ito nakasulat. Right of officer to right of officer to break into, ibig sabihin papasukin ang isang building. That's a structure already, okay? Tapos enclosure, ibig sabihin kapag gated location. Yun yung enclosure. An officer in order to make an arrest either by virtue of a warrant. So dalawang dalawang klase. By virtue of a warrant, okay, ayan, highlight natin. Underline. Highlight natin ha. Meron kang warrant or without a warrant as provided in Section 5. Ano yung without a warrant? Yan yung legitimate warrantless arrest. Hot pursuit. Yan yun. So, dalawang klase. Dalawang klase, mga kotsero. Dalawa. Okay. Isang merong warrant, isang walang warrant. Yun. Ano yung hina-highlight nila? Yung hina-highlight nila, mga kotsero, eto, yung walang warrant, yung hot pursuit. Yung pangalawa. Bayin natin kulay kasi mo gawin nating green. Yan. Dalawang klase. So, isang may warrant, isang walang warrant. Ngayon, ano yung ginawa ng naka-indicate ba dito? Naka-indicate ba dito sa rules of criminal procedure? Kung anong klaseng warrant? What merits a warrant? That what warrant is necessary in order for an officer to break into a building or enclosure? Naka-indicate ba dyan? Kailangan meron kang search warrant? No. Warrant lang. Warrant lang. Yun lang naman nakasulat eh. Huwag natin dagdagan. Huwag tayong dagdag bawas. Korte lang ang pwede mag-interpret niyan ng dagdag bawas. Hindi. Supreme Court. Hindi pa nga korte lang eh. Supreme Court lang ang pwedeng may dagdag bawas. Supreme Court lang ang pwede magsabi, kailangan may search warrant. Kanina pa ako naghahanap eh. Wala namang jurisprudence related to this eh. Meron sa buy bust. May nakita ako isa o dalawa related sa buy bust. Huli sa buy bust, tumakbo sa loob ng bahay. Ayun. Warrantless arrest. Kaso may warrant ka eh. Arrest warrant. Arrest warrant. Hindi naman in-indicate what kind of a warrant. Kaya sinabi bang search? Sinabi bang search warrant din? Di sana sinulat nung Supreme Court natin na gumawa ng rules of court. By virtue of an arrest and a search warrant. Yun. Dapat ganun. Kaso hindi. Naghahanap ako ng jurisprudence eh. Hanggang bukas maghahanap ako ng jurisprudence tungkol dito sa right of an officer to break into a building or enclosure. Kasi wala pa akong makita. Kanina pa ako naghahanap. Kanina pang umaga simula na nangyari to. Wala akong makita. Unless meron ako mga kaibigan sa law school na magpo-forward sa akin. Pa-forward naman sa akin, please. Ulitin ko lang ha. Magkaiba po ang arrest, magkaiba po ang search. Ang arrest warrant po ay para kunin sa kustodiya ng kapulisan ang isang individual that was found to have probable cause to have committed a crime. Person. Ang search ay para sa evidence. Okay. Kaya po usually sabay yan ibinibigay kasi lalo na sa mga NPA. sa mga NPA po yan sa kadalasan, merong arrest at merong search magkasama. Kasi pagka-aresto mo dun sa tao, magkakalkal ka ngayon ng mga ebidensya. Yun. Kaya sabay. Pero wala eh, mukhang ang target lang naman dito ng kapulisan kunin si Kibuloy eh. Parang hindi naman siya magsa-search. Hinahanap si Kibuloy. Yun yung object ng search. Si Kibuloy. But anyway, so by virtue of a warrant, it doesn't indicate if it is an arrest or a search warrant, may break into any building or enclosure. May limitations po ba? May break into any building or enclosure.
any building or enclosure. May limitations po ba? Sinabi ho ba kailangan bahay or office? Office lang ha, hindi pwede sa mga bahay. Or bahay lang ha, hindi pwede sa offices. Nasa garden, hindi pwede arrestin sa garden. Kasi wala sa loob ng bahay. Wala naman limitation, di ba? So any building or enclosure where the person to be arrested is or is reasonably believed to be. Ibig sabihin, ang taong aarestuhin ay pinapaniwalaang nandoon sa lugar. Tatlo lang naman yung pinapaniwalaang nandun siya si Kibuloy. Sa Glory Hole Mountain, sa Tamayong, at saka dun sa Kingdom. Or to believe to be if he is refused admittance thereto after announcing his authority and purpose. And this is very, very clear. Napakalinaw po nito. Kailan lang magkakaroon ng karapatan ang isang kapulisan, ang isang pulis, para pasukin, pwersahan ang isang building? Kapag siya ay pumunta na doon at sinabi, narito ako para magsilbi ng warrant of arrest kay Apollo C. Kibuloy. At siya ay ni-refuse ng entrance. Tinanggi. Ano ba yung ginawa ng mga supporters si Kibulok? Hinarangan ang pulis, di ba? The police are actually acting within their rights. They're acting within their rights. Karapatan daw nila yan. Sabi sa Rules of Criminal Procedure Section 11, no? Rule 113, Section 11. Karapatan daw nila yan. Pero syempre, alam nyo mga kotsero, si Attorney Harry Roque is serving at the pleasure of Digonggong. At dahil magkaibigan si Digonggong at saka si Kibulok, o di kakampi siya kay Kibulok. Ito naman si Attorney Torion, wag po natin siyang masyadong i-bash kasi siya po ay abogado ni Kibulok and it is his job. It is his job to do that. Makikita din natin the very same thing sa Citizens Primer on Law Enforcement ng PNP mismo. Ng PNP mismo yan. Yan Know your rights. A Citizens Primer on Law Enforcement. Yan Makikita din natin yon sa arrest. When the police may make an arrest may be made at any day or any time of the day. So, kasi hodang 3:00 sa madaling araw, 1:00 ng madaling araw, 6:00 ng gabi, it doesn't matter, any time of the day. Kailangan merong warrant of arrest or by a valid warrant, a warrantless arrest. A police officer or a private person may make an arrest, okay? So, yung mga aarestuhin, meron kayong mga karapatan, of course, Miranda rights. Tapos, rights of an officer to break into building or enclosure. So, ayan. The arresting officer has the responsibility to ensure the warrants of arrest are properly served, and he is vested with certain authority to enable him to accomplish his task. His authority includes the right of officer to break into building or enclosure. It's a valid act yung ginawa ng kapulisan dyan sa dito. Kahit sirain mga kotsero. Basta they have reason to believe na nandiyan talaga si Kibuloy. Valid yun. Valid yun. So, ako mga kotsero, akin lang. Ito lang naman yung akin Wag yun ipagtanggol si Kibuloy. Kasi ito kasi yung nakakabwisit na dyan dito sa sistema ng kay Kibuloy. Ito na yung nakakabwisit dyan. Nung unang inakusahan dyan sa Senado, anong sabi? Kasuhan niyo ako sa korte. Kasuhan niyo ako sa korte. Yung sinabi. Nung kinasuhan sa korte, ang sabi, mag-iintay ako ng warrant of arrest. Saka lang ako susuko. Nung naglabas ng warrant of arrest, anong sabi? Hindi niya ako mapapasuko kasi papatayin ako, ire-rendition ako. So anong ginawa niya sa taong bayan? Pinaglaruan lang niya yung taong bayan. Pinaglaruan lang niya yung ating criminal justice system.
Pinaglaruan lang niya yung ating mga kapulisan. Pinaglalaruan lang niya yung kanyang mga supporters. Imagine, wala siyang pinagkaiba sa Hamas. Nagtatago sa saya ng mga sibilyan. Magagalit yung mga pro-Hamas sa akin dito, sigurado. Akala ba natin matapang to? Akala ba natin handa siyang mamatay para sa pinaglalaban niya, tapos ang ihaharap niya mga nabola niyang cultist? So ano nyo mga kotsero, yung sa mga taong kumakampi pa dito kay Kibulok, kasama siya, enabler siya ng isang tao na gustong makalusot sa krimeng kanyang ginawa o sa krimen na inaakusa sa kanya. Kung totoong gusto niya linisan ang pangalan niya, humarap siya sa korte, pumunta siya sa korte at sabihin niya, eto ako ngayon. May kaso kayo sa akin, patunayan nyo ngayon guilty ako. So yan mga kotsero, maraming po salamat sa inyo patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel, pa-follow tayo sa ating Facebook page, Jared Pulido. And I'll see you in the next Coach Jared Learn. God bless you. Next time guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?